Dito tayo ngayon sa may Ternate, paakit tayo ng Kaibiyang using the XSR 155. Umalis tayo ng Manila ng mga around 4 o'clock. Bibigay ko sa inyo yung performance review nitong XSR 155 paakit dito sa Kaibiyang Tunnel. Let's go! Ang ganda ng cockpit view niya, oh. Ang ganda ng tangke, ang laki. Sadly, hindi siya bakal, plastic siya all over. Ito plastic, ito plastic din. Tinesting ko, ilagay kanina yung tank bag dito. Tataka ko ba't hindi ko makapit, plastic pala siya. So for the handlebars, malawak siya. Ayan. Na-try ko siya sa Manila traffic. Pansyahin nyo lang yung lawak kung sanay kayo sa scooter na mas maikli yung handlebar. Mas madali yun. Pero ito, medyo challenging. Kaya I do suggest na wag na kayo sumingit. Kung hindi kayo confident, sumingit gamit yung ganito kalawak na handlebar. Ang sarap nung riding position niya, kalmado lang, hindi siya aggressive. Relax lang yung position ng kamay mo dito. Yun nga lang, medyo nakabend yung legs mo papunta sa likod. Medyo sporty yung styling ng positioning ng legs. Pero yung handlebar, saktong komportable lang dito. Yung upuan niya, like I said earlier dun sa initial impression ko, hindi talaga dudulas yung puwet mo sa upuan na to. Pero habang tumatagal yung biyahe mo, nararamdaman mo yung tigas. Hindi siya ganun kalambot. Medyo masakit na sa puwet pagka katagalan mo na siyang binabiyahe. For the headlight naman, maliwanag naman siya sa gabi. Yun nga lang, medyo pansin ko lang yung stock positioning niya, nakatutok pababa. Mas mainam siguro kung maitataas mo ng konti. Hindi ko alam kung may adjustment to sa headlight. Hopefully, meron siyang option para taasan. For the shocks, okay naman yung play niya. Hindi ako naka-experience ng tukod or lagitik dito sa shocks niya. For the rear, sakto lang naman. Hindi naman siya ganun katigas para sa akin. Tingin ko maganda yung shocks niya sa likod. Ito gusto ko sa manual eh. Mas okay mag-engage yung engine brake niya. Hindi ka kakabakaban na baka mamaya nauubos na yung brake lining mo. Ito, baba ka lang ng gear, alalay lang. Hindi mo na kailangan basta-basta promeno. This is the Yamaha XSR 155. Neo retro ang design niya, as you can see. Retro looks pero merong modern styling. For the headlights, as you can see, bilog na bilog, retrong-retro ang dating pero LED yan. Turn signal lights, nandyan sa gilid. Yung engine, 155cc na may VVA, pero kung titingnan mo siya dito, yung profile niya, mapagkamalan mo siyang XSR 700 or 900. Mapagkamalan mo siyang ganun. Pero pag tinignan mo na siya on the side at makikita mo yung engine, alam mo na XSR 155 siya. And syempre, dito na rin sa sticker. For the tires, 140/70 by 17 sa likod, 110/70. Disc brake sa harap, disc brake sa likod, pero wala siyang ABS, wala siyang traction control. For the taillights, basic na basic, retrong-retro ang dating, bilog sa likod, tapos ayan, ito din yung turn signal lights niya sa likod. Yung muffler niya, kung mapapansin nyo, brusko ang itsura niya. Iba yung tunog niya comparing sa ibang single cylinder na machine. May pagka-bassy yung tunog niya, di mo siya mapapagkama ng stock, pero iba yung tunog, maganda. For the tank, ito ang lapad niya, may curve dito para maakap ng legs mo yung mismong tank. Plastic ito, and plastic din ito. For the seat, classic na classic ang look niya, ang ganda. Kung meron na pa yung pagkakulay brown niya, yun nga lang, medyo may katigasan, hindi siya ganun kalambot. For the instrument panel, para sa akin, maliit siya. Siguro, pwede pang lakihan ng konti. And, sobrang visible siya kahit direct sunlight. Yun ang kagandahan doon. Meron tayong tachometer, gear indicator, speedometer, odometer. Tapos meron din siyang gauge dito for the gasoline. Tapos may indicator lights din tayo dito, yung signal, yan, yung neutral, check engine, temperature. Tapos yung headlight kung naka-bright ka. Sa left side ng handlebar, meron tayong flash dito, yung ilaw kung magpa-flash ka. High and low beam, horn, turn signal lights.
Dito naman meron tayong kill switch, start. Dito yung start, ibababa mo, tapos kill switch dyan. Side mirror, siguro palitin din para mas tumer na yung pagka-retro. Siguro yung bilog na stainless or bar end side mirrors, mas babagay dito. Maganda yung power delivery niya. Yakang-yakan niya yung mga ganitong akyatan, walang problema. Para kanino nga ba yung XSR 155? Kung nangangailangan ka ng casual ride or pang weekend ride na hindi naman nakakailangan ng 400cc requirements na dadaanan ka gaya sa expressway, this is one of the best options that you have. 155cc, saktong-sakto lang yung power, madadala ka niya from point A to point B nung walang ka problema. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa pag-test ride nitong Yamaha XSR 155. And again, this is Tanner Santiago of Tanmoto. Stay dry and ride safe. Di tayo sa daan.